Sa mga balitang tinututukan, patuloy ang isinasagawang monitoring ng Department of Labor and Employment para sa mga undocumented OFW na nasa Saudi Arabia. Ayon sa DOLE, malaking bilang ng mga Pinoy doon ay lamang ng repatriation. Para sa detalye, balitaan mo kami, Noel Perfecto. Patuloy ang pagbabantay ng Philippine Overseas Labor Officers sa mahigit 12,000 pang mga undocumented Filipinos na nagsimula ng umalis sa Kingdom of Saudi Arabia. Matapos na mismong si Secretary Rosalinda Baldos ng DOLE ang nag-utos na bigyang kalinga at kanlungin ang lahat ng mga OFWs na mangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Sinabi ni DOLE spokesperson Nikon Fameronag, ang mass exodus ng mga undocumented aliens kasama ng mga kababayan natin ay upang makatakas o makaiwas sa matinding crackdown na pinatutupad ng Saudi Arabian authorities laban sa lahat ng mga illegal migrant workers na hindi nakatupad sa requirement ng kaharian na kompletuhin ang kanilang employment status. Layunin ng kampanyang Southeast Asian ay upang mapaalis na sa KSA o Kingdom of Saudi Arabia ang lahat ng mga undocumented aliens kasama na ang mga Filipino workers. Mahigit na 200 na ang bilang ng mga OFW na nagkanlong sa ating Filipino Workers Resource Center. Kahapon din ay inatasan ni Kalihim Linda Baldos ang lahat ng ahensya ng DOLE na may kinalaman sa overseas employment. Lalo na ang Philippine Overseas Labor Office na tiyakin na ang mga manggagawa na pupunta sa kanlungan ay mabibigyan ng sapat na pagkain, tubig, gamot, at saka iba pang mga assistance. Idinagdag pa ni Director Fameronag, ang malaking bilang ng undocumented OFWs ay naghihintay na lamang na ma-repatriate kapag nakumpleto na nila ang documentation papers, partikular ang kanilang exit clearances. Sa ngayon, aniya, medyo maayos pa rin ang pagbibigay suporta ng Philippine Overseas Labor Offices sa kaharian sa mga OFWs na kumakanlong sa kanilang mga tanggapan. Napagalaman din ng mga polo officials na maliban sa bilang na 2,000 mga OFW sa Jeddah, mayroon pa rin ilang libo mga Filipino workers na undocumented sa Riyadh, Al-Khobar at sa Dammam na minomonitor ng pamahalaan. Ito ay para matiyak na magiging maayos at sapat ang pag-alalay na pinaabot ng gobyerno sa mga OFWs upang makabalik na maayos sa ating bansa. Walang anumang abnormal movement ng OFW from all places in Saudi Arabia to the polo. So normal ang sitwasyon. Normal ang sitwasyon. Malalaman natin yan kasi ngayon ay pangalawang araw. Mag-a-update ulit tayo sa ating mga kasamahan sa media kung ano ang nangyayari doon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto. Para sa karagdagang detalye hinggil sa lagay ng ating mga kababayan sa Saudi Arabia na apektado ng crackdown, muli tayong babalitaan ni Noel Perfecto via phone patch. Manong, may petsa na ba kung kailan ang sunod na repatriation para sa mga undocumented OFW sa Saudi? Ayan ang inaantabayanan natin, Audrey. Good morning. Habang abala sa pag-monitor ng mga paggalaw na malaking bilang ng undocumented Filipinos sa Kingdom of Saudi Arabia, ang Philippine Overseas Labor Offices patuloy pa rin na umaasa dahil nga dito sa nasabing crackdown. Pati na rin si Vice President Jojo Marbinay na siya rin Presidential Advisor for OFW Concerns ay muling nag-apila na sana ay mabigyan pa ng konsiderasyon ng kaharian ng pagpapalawig ng hinihiling ng RP o Filipinas sa para makompleto ng napakalaking bilang ng magagawang Pilipino ang kanilang employment status. Nauna rito ang pagpapasalamat ni VP Binay in behalf of the Administration Aquino kay King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud ng Kingdom of Saudi Arabia sa pagbigay ng unang extension para maitama ng illegal expatriates ang kanilang employment status. Ayon pa kay Vice President Binay, marami ang nakakuha ng pagtulong ng humanitarian royal decree na ibinigay ng kaharian. Sa ngayon, Audrey, mahigit 4,000 mga OFWs na ang na-repatriate ng Pilipinas, habang 1,716 naman ang nag-aantay para makabalik sa bansa. Nagsimula ang crackdown bunsod ng Saudization policy ng Kingdom of Saudi Arabia noong Marso 28, 2013 dahil na rin sa tinaguriang nitagat o polisiya na nagsasaad na mabigyan ng trabaho sa pribadong kumpanya
ang mga Saudi nationals. So yun muna ulat. Audrey, good morning. Maraming salamat kasamang Noel Perfecto at magandang umaga.